Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Kamusta kayo? Maulan-ulan na umaga, hapon o tanghali sa ating lahat kasi nga may low pressure, no? Ngayon, kung kayo ay bago sa ating channel, sana wag niyong kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng live streaming. And mag-upload tayo ng mga video na may kinalaman po sa usapan sa politika. Ngayon, ang pag-usapan natin ay ang continuation natin sa pagpapaliwanag tungkol po sa pagmamaktol. Hindi natin alam kung ano ang tawag sa ginagawa ni Chavez Singson. Alam naman natin na si Chavez ay taga Ilocos yan. At kilala naman po na sumuporta yan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos ay naisama pa nga yan sa mga lakad ng ating mahal na presidente. So pero nung mga nakaraang araw, lumabas po sa balita yung pag-aalboruto at nagko-complain na, nagrereklamo na itong si Chavez na hindi na daw po siya kilala ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil noon halos magkasama sila sa mga lakad. Yun pala ang isa sa mga reason kung bakit nagtatampo ang matanda dahil po sa gusto pala niyang ipa-appoint ang kanyang pamangkin, no, anak ng kanyang kapatid, sa tanggapan ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO na pinamunuan po ni Mel Robles. Okay? Na kung saan ay maayos ang performance, no? Sapagkat nakapag-deliver ng mga basic needs ng mga local government unit as far as strengthening of the health, no, ng ating mga pasyente. Kaya nga namigay sila ng mga patient transport vehicle at iba pang mga benepisyo sa ating mga mamamayan. Sa tulong po yan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Now, balik tayo dito sa isa sa mga naging dahilan ayon po sa ating pag-aanalisa at talagang nabanggit po, no, ni Chavez na pinapa-appoint niya ang kanyang pamangkin, anak ng kanyang kapatid, sa tanggapan ng PCSO. Si Chavez, bilyonaryo na yan. Trilyon-trilyon na nga siguro yung pera niya. Bakit hindi niya nalang bigyan ng trabaho ang kanyang pamangkin? Diba may mga company ka naman, tapos may mga negosyo ka naman, milyon-milyon naman ang kita mo, namimigay ka nga ng pera sa mga mamamayan, pagkatapos pamangkin mo, gusto mong ipasok sa gobyerno, hindi ipakiusap mo sa Pangulo, hindi na-appoint, magtatampo ka at magsusuporta ka kay Sara Duterte. Parang ano ito? Sumuporta lang pala kayo sa ating mahal na Pangulo dahil may mga pabor kayo na pag hindi na pagbigyan ay magagalit kayo, magtatampo kayo, iiwan ninyo ang mahal na presidente. Anong klase yan? Bakit kailangan pang habulin ni Chavez Singson na makapasok ang kanyang kamag-anak sa publiko or public service samantalang bilyonaryo na naman sila? Ang dami na naman nilang mga pera, ang dami nilang negosyo. Why not gawin niyang isang presidente ang kanyang pamangkin sa isa sa kanyang mga negosyo? Bakit kailangan pang magtampo? Wala tayong alam sa kung ano kalalim ang pagsasamahan nila ni PBBM, pero ito lang yung minahal naman siya ni PBBM. Sinuportahan naman siya ni PBBM. By the way, mayroon nga tayong mga napabalita na talagang aside sa pamangkin ni Chavez Singson na gusto niyang ipa-appoint sa PCSO, meron pa di umanong mga 51 na mga appointee na nakapasok ngayon sa gobyerno at sa tulong po sa recommendation ni Chavez Singson. Normal lang naman yan. Yung may mga maglalabi ka, syempre alangan naman kung ako ang Pangulo, ang sumusuporta sa akin, yun ang tutulungan ko. Pero sa punto na ito, hindi naman siguro ang Pangulong Bongbong Marcos nagkulang. Ayon po sa mga balita, meron pong mga 51 na napapa-appoint. Dahil siyempre sa tiwala ni PBBM kay Chavez Singson, pag magrekomenda si Chavez sa Malacanang o mahal na Pangulo na ganito, kung pwede lang man at may bakante lang naman at qualified lang naman,
wala problema, ina-appoint kayong kalaban, yung kakampi pa kaya, no, dito sa Marcos administration. Kapag you can contribute sa tinatawag na growth and development ng ating bansa at mapakinabangan ng expertise mo ng taong bayan, kahit kalaban ka pa ng Pangulo, ay makakaroon ka ng pwesto. Tested and proven yan sa Marcos administration. Pero si Chavez nagtampo. Pero tapos bigla ka na lang magdeklara ka na susuportahan mo si Sara Duterte. So that is kaipokrituhan. No? Kaipokrituhan at pag hindi nga po kayo na mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, pag hindi niya kayo nabigyan sa lahat ng mga gusto ninyo na pagbigyan kayo, wag naman kayo magtampo na parang mga immature kayo. Ang tanda-tanda nyo na ganun pa rin ang mga mindset ninyo. I used to idolize Chavez Singson sa kanyang paninindigan. Pero pagdating po sa punto na to, bigla-bigla na lang magtatampo ka, magrereklamo ka, alangan naman na ikaw lang talaga lahat bigyan ng pansin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Alangan naman ang buhay niya, politika, nakaikot na lang sa iyo dahil isa ka sa mga sumusuporta. No? Tandaan po ninyo the fact na nakapaglabi si Chavez ng kanyang pamangkin na hindi po na-appoint sa PCSO. At ang tanong, sa dinami-dami pong ahensya ng gobyerno, bakit sa PCSO talaga? So anong klaseng posisyon ang i-appoint doon? Yun ang tanong, sa kadami-daming ahensya ng gobyerno na pwedeng pasukan ng kamag-anak ni Chavez Singson, bakit pa talaga sa PCSO pa yung habol? At sumuporta lang ba si Chavez dahil may mga gusto na pabor na hihingiin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Hindi pa ba sapat yung napapabalitang 51 na mga appointee? Tapos susuporta ka kay Sara Duterte? Bakit hindi mo na lang i-acknowledge o encourage yung mga pinapa-appoint nyo na mag-courtesy resignation na lang din sa ating mahal na Pangulo? At para kung sino yung mga politiko na suportahan ninyo, halimbawa katulad ni Sara, doon nyo dalahin sa opisina ni Sara Duterte. Pero sa punto na ito, lumabas ang pagiging immature ni Chavez dahil gusto niya talaga na ma-appoint ang kanyang pamangkin sa PCSO. Pinakiusap niya. Paano hindi nga qualified? Kasi pag qualified yan, agad-agad i-appoint yan. Wala naman siyang ibang Diyos ko, maniwala kayo, no? Na hindi totoo yung mga balita na may 51 po daw di umano na appointee, no? Na kung saan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno recommended po ni Chavez dahil naniniwala naman ang ating mahal na Pangulo na kapag ito yung mga recommendation ay hindi naman po ito mga masasama. Kaya po pwede kong after evaluation ng EXICOM ay qualified sila magtrabaho, wala pong problema. So, iyan. But with regards to the qualification ng pamangkin ni Chavez, baka hindi po nakapasa sa standard. O baka hindi pa ngayon, no? Or baka susunod maaaring ma-appoint. Pero bakit ngayon susuporta kay Sara Duterte? So something wrong. Salimpapaw pala ang pagsuporta ninyo sa mahal na Pangulo. Pinagkatiwalaan kayo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggap ang offer ninyo na suporta at pagtitiwala sa kanyang pamamahala. Pagkatapos ngayon, bigla-bigla kayo mang-iwan, bigla-gila kayo magtatantrum, magtatampo kayo at magpaparinig kayo na hindi na kayo kilala. So saan gusto ba ninyo? Ang daming mga bilyonaryo sa Pilipinas na hindi naman nagtatampo kay PBBM. O kung halimbawa hindi po sila nabigyan ng oras, bakit kailangan magtampuhan? Bakit kailangan magreklamo? May mga pabor naman kayo na nabigyan ng gobyerno basta hindi lang illegal, basta pwede lang ibigay. Normal lang naman yan. Kung ako ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga sumusuporta sa akin, bigyan ko din ng pagkakataon na kung saan ay mabalikan ko sa pamamagitan ng appointment as far as you are qualified. Pero kung hindi ka qualified, kahit tumulong ka pa, kailangan nakikita kukunin. O halimbawa, kahit tumulong pa kayo kay PBBM kung hindi naman kayo qualified. Kung yung pinapa-appoint niyo hindi naman kwalipikado. So, may maaari pang mag-qualified sa mga ganyan.
Bakit talaga kayo magtatampo sa presidente? Gusto ninyo, lahat ng request ninyo, lahat ng gusto nyong pabor, pagbibigyan. Hindi naman po tama yun. Bakit kung kayo ba ang magpresidente, lahat ba ng lumalapit sa inyo, pagbibigyan ninyo, i-accommodate ninyo as far as the appointment is concerned? So kung halimbawa expert yung pamangkin mo, at yung sino pa mga tarpulanong pinapa-appoint mo, pero ang napansin doon kasi sa interview, yung pamangkin mo, anak ng kapatid mo, gusto mong ipasok doon sa PCSO. Kaya ang taong bayan nagtatanong, sa dinami-daming ahensya ng gobyerno, bakit ang target ay PCSO? Paano siya makapag-servisyo doon sa PCSO? Dapat pinatakbo mo na lang yung pamangkin mo. Ganun na lang talaga yun. Para makatulong pa marami kayong pera, mayaman kayo. So para kaya nga nakapagsabi na, naku, hindi pa ba kayo makukontento? Ang dami niya naman ninyong napa-appoint, imposible na wala kayong narekomenda sa Pangulo na hindi napagbigyan. Kung kwalipikado, pagbibigyan talaga yan. If he is or she is not qualified in a public position, hindi po talaga pwede. Hindi ka pwede basta-bastang i-appoint lang. Okay? So, mawalan man tayo ng respeto niyan. Naturalmente, magre-react tayo dahil nagmamahal tayo kay PBBM. Matiis ba natin sabihin lang ni Chavez Singson na talagang ganun magsuporta sa kay Sara Duterte dahil hindi lang napagbigyan ang kanyang anak ng kanyang kapatid? Hindi pwede yun. Titingnan natin, abangan natin kung may mga pangalan na lalabas dahil 51 di umano na mga na-appoint na nakaupo sa gobyerno ngayon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno recommended by Chavez Singson at wala pong masama doon kung qualified lang naman, able lang naman at pwede namang makapag-perform. Pero kung hindi, kahit sino pang mga hudas ang mag-appoint sa Pangulo, kapag nakita po ng Pangulo na hindi po fit, hindi po qualified, ganon sa posisyon na yan, di ba, hindi talaga i-appoint. Parang yung isang reporter ng isang radio station, na kung saan ini-air sa television at lumalabas sa social media, pinapa-appoint yung anak. Pinapa-appoint yung anak, pagkatapos hindi na-appoint, tinitira na ngayon ng Pangulo, tinitira na ngayon ng gobyerno. Anong klase yan, kagaguhan yan, di ba? Okay, so hanggang dyan lang. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino nagsasabi na kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo bawat live stream po natin. Have a nice day and God bless everyone. Tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.